Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko kasi talaga makuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. If you want, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader or sa akin. Pwede kang magpa-book. Punta ka lang sa aming Facebook page, Madam, Space P, as in Princess. And then, doon ka na lang mag-inquire sa mga admin ko, no, na pwedeng magpa-schedule ng reading sa'yo, sa akin. And then, yeah, kinukuha ko lang itong card na gagamitin ko, which is the Teen Witch Tarot deck. And, yeah, i-flash ko lang saglit yung ways kung paano ka makakapagpabook ng reading. And, of course, sa TikTok shop namin dyan available yung mga products namin, katulad ng mga nakikita mo dito sa aking table ngayon. Okay, so let's start. What do we have here for the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Thank you very much guys sa pag-subscribe, sa patuloy niyong pagsuporta at panonood sa akin. Sana mag-comment lang kayo dyan sa baba. Sobrang na-appreciate ko yun. For the sign of Virgo, kahit hard lang guys, malaking bagay yon. Sana po mag-iwan kayo ng comment nyo sa baba. So, what do we have here for the sign of Virgo? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Two of Swords, okay. What's with the Two of Swords? Two of Swords is clarified by the Justice card and the Two of Cups. Okay. May nakikita tayong desisyon na kailangan gawain pagdating sa relationship. Justice card, pwedeng may marriage na involved dito. Two of Cups. Some of you, pwedeng may mga boundaries na kailangan pag-usapan or gawain. Like if you are in a relationship, dapat may hanggan kung ano yung mga bagay na pagdating sa relasyon, no? Although yung iba sasabihin, gusto ko na freedom. Pero once you are committed, kailangan pakinggan mo rin kung ano yung sasabihin ng person na kakonect mo. Kung ano yung okay sa kanya, kung ano yung hindi. Kasi kaya nga sinabing relasyon, committed ka. May commitment kayo, para kayo may kontrata. Wala lang papel. Yung iba kung relasyon lang ito, yung iba kung may papel, di lalo na. If you're married, kailangan pag-usapan ninyo yung pwede sa hindi pwede. 'Di ba? Kasama yon, kaakibat yon sa partnership. Kasi kung hindi mangyayari yon, kung hindi pwede yung ganun or hindi okay sa'yo, yung gusto mangyari ng person nito, hindi okay sa kanya, kung ano yung gusto mong mangyari, hindi yun commitment. No? Hindi kayo willing makipag-commit dito, hindi kayo pwedeng pumirma ng kontrata, kumbaga. Hindi kayo pwedeng magkasundo doon sa mga bagay na yon. Kung yung isa gusto ng freedom, yung isa naman ayaw niya ibigay yung freedom ng isa, hindi pwede yon. Hindi mag-workout ang relasyon. So, mas maigi pang mag-isa na lang, no? At bakit ka makikipag-commit kung hindi ka naman pwede doon sa sasabihin ng isang tao na kakommit mo kung hindi ka okay sa rules and regulations niya. Kasama talaga sa relasyon yon, no? Alam natin, meron naman tayong kanya-kanya nating individual life. Pero pag once na committed ka, you will be like team. You will be like as one. 'Di ba? Parang isa lang kayo. Parang meron kayong kasunduan nga kung tawagin. So sino to person na kakonect mo? Well, nabanggit ko 'yon kasi yung iba sa inyo, pwedeng ikaw ay nasa isang relasyon pero hindi meron kang ginagawa or yung person mo merong ginagawa na parang hindi pabor doon sa isa. Bakit nyo pa masasabi or paano nyo pa masasabing ito ay talagang relasyon kung hindi naman willing na makipagkasundo or pag-usapan or pagkasunduan kung ano yung mga gusto or rules ng bawat isa. Kung hindi naman willing sundin yon, ano? So, sino tong person na kakonect mo pagdating sa love? Five of Cups. Okay, this person's really sad right now. Nalulungkot siya, nasasaktan siya. With the Nine of Swords, pwede nagkakaroon ng problema ang connection or ang relasyon ninyong dalawa.
And the Six of Cups is here. Yeah, this could be a person in the past. Pwedeng in the past nagkaroon na ng one of you or both of you or kung sino man sa inyo, pwedeng nagkaroon ng paglalayas or pag-alis. No? So, kung nagkaroon ng pagsasama, na dito yung parang nagkaroon na ng part sa buhay ninyo na maglalayas na lang, wag na lang, ayoko na, parang ganun. And then, nag-iimpake. May pag-iimpake na ginawa. And this could be your reading if this is you. Na nagkaroon ng ganon. Parang nasawa na rin, napagod na rin yung isa sa connection. So, ano yung emotion ninyo sa isa't isa for the sign of Virgo? You do have your death card. This is Scorpio energy. Marami to pero I will take this. The Magician. Yeah, also a Virgo energy. King of Swords. Ace of Wands and the Five of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius. I also see Pisces. Emotion ng person na ito for you. Honestly dito sa reading na to, ay mas nafe-feel ko yung pagmamahal sa side ng person mo. Sa'yo, hindi ko nararamdaman. Pwedeng may mga hinahanap ka sa kanya na hindi mo makita. And with the Five of Swords, pwedeng disappointments pa nga ang nakikita mo sa kanya. Maybe tinry mong ayusin, pero hindi niya kasi maayos-ayos yung sarili niya. Very toxic. And the way I see this, I feel like with the King of Swords, parang napipilitan lang sa relasyon or sa connection. You know, and the Ace of Wands, nakikita ko ito as like, may mga bagay kang hinahanap sa kanya na parang hindi mo naman makita sa kanya. So, tinatry mo hanapin, pero wala talaga. But, I feel like it's not working for you. Ayaw mo itong taong ito, pero napipilitan ka maybe kasi may kasunduan kayo or magka-relasyon kayo, nagsasama kayo, mag-asawa kayo, yung iba sa inyo, kung if you're married. Ito person na to, masaya siya kasi parang kahit, I feel like masaya siya in a way na pag nandyan ka, hindi naman siya completely broken, like you're always there para sa kanya. And Ten of Cups, I feel like tinatry niya ngayon ayusin yung sarili niya, pero I feel like naaayos niya yun dahil mo pa rin. Ikaw pa rin ang nagiging dahilan para maging maayos niya yung sarili niya. Diba? Parang kumbaga kung wala ka, hindi naman talaga niya balak ayusin talaga yung sarili niya or wala talaga siyang plano. Like you are the one na pwedeng nagbibigay ng plano sa kanya, tumutulong sa kanya, etc. etc. So, ikaw yung utak niya, kumbaga. Pero, etong person na to, parang nakukulangan ako sa talino, sa knowledge, pangunawa, and everything. What will happen in the near future sa inyong dalawa? Pero nakikita natin na mas mahal ka niya, in a way na kasi nakikita niya na kailangan ka niya. In the future, you do have the Emperor, Eight of Wands. Nakikita naman natin na magbabago itong taong ito. The Three of Swords, the Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius energy. There could be another person na involved dito sa connection ninyo. The Hierophant, Taurus energy. Yeah, you could be dealing with two people. The Fool is here. Yung iba sa inyo, I can see you taking the risk. Nakakita tayo ng in the near future, may mga advices ka na namang sasabihin sa taong ito, and maybe the other person, I can see new person. Utak mo na naman ang gagamitin dito. You are someone na matalino, magaling, and kung ano man yung mga advice mo, talaga naman yun na makakatulong para mabago ang isang tao. And Ten of Wands, I feel like magbubunga lahat ng mga bagay na pinaghihirapan mo. Kailangan mo lang ng tiyaga, tiwala, at saka may mga taong nakasupport sa'yo para maisakatuparan mo yung mga bagay na yun. Yung success, you can achieve success. No? Kasi ikaw mismo successful ka na eh. So may mga taong papaligid sa'yo na magbibigay or makakatulong palalo para ma-achieve mo yung success na yun sa buhay mo. Magtiwala ka lang sa mga support ng mga taong ito.
With regards sa person na kakonect mo, wala tayong magagawa. You will be the teacher. Ikaw yung magtuturo sa mga taong ito. You will be the one na mag-guide sa kanila. Pero yun kasi natututunan mo naman talagang tanggapin kung ano sila as a person. And ito yung nagiging dahilan kung ba't mas minamahal ka nila. Well, I cannot say one person, yung iba sa inyo, two or more. Kasi ganoon ka talaga yung matulungin ka. Yung iba na misinterpret nila yung kabaitan mo as parang nakikipag-flirt ka sa kanila. So, ang tendency na fall sila kasi masyado kang mabait. So, ayun. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.